Si Jesus ay nagsabi, "Katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya tanging sambahin siya. Ito ang tuwid na landas." Quran chapter 19 at ang aya ay 36. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donna Belgari. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim. Magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palantunan, Quran at Biblia ang sasagot. Sa muli po, samahan niyo kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay, sa pagsagot po ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin. Ngunit bago po dyan, nais kong bigyang pansin po yung ating tanggapan. Ang ating pong center, ang Mindanao People Dawah Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa panulukan ng Roales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Meron pong mga Islamic lecture na ginagawa po sa ating tanggapan at wala pong bayad yan. Amin pong iniimbitahan yung ating mga kababayan, mga Kristiyano, na dumalaw po, bumisita po sa ating tanggapan at saliksikin po ang relihiyong Islam. Inshallah, ito po ay makakatulong po sa atin para po matugunan yung ating pangailangan, lalong-lalo na sa spiritual aspect po ng ating buhay. Yes. Sa mga taong naghahangad, nagsasaliksik ng tamang pananampalataya. Itong ating pangradyong palantunan ay maaari din po makita sa youtube.com. Sa Voice FM po, ito po ay nasa ano yun siya? 99.0, no? Sa YouTube, youtube.com /Voice FM Cotabato 2016. Yan, type nyo lang po yan. Tayo po ay live streaming ngayon at nakikita po, napapakinggan po tayo ngayon sa buong mundo through youtube.com. At maging sa aking account po sa YouTube, type nyo lang po yung Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palantunan. Huwag nyo pong kalimutang i-like yung aking Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez. Capital letters po yung Bro Khalid Sanchez. At sa mga nais namang magtanong sa amin, itanong nyo. Ganda yung intro natin kanina, Chef, no? Yes. Itanong mo. Itanong mo kay Khalid, Quran at Biblia ang sasagot. Yun po kasi ang kagandahan, itong ating programa, ang batayan nito ay Quran at Biblia. Marami pong tanong na may mga kasagutang maring ito'y opinion ng kung sino-sino, ngunit ang pinakamagandang sagot po ay yung kung ano yung nababasa, Sheikh, no? At sa abot ng mga kaya natin, ay pagbabatayan natin sa ating sagot, Quran at Biblia. Okay po. At sa mga magtatanong na iyan, 0915-50-63652. Uulitin ko po, 0915-50-63652. 0915-50-63652. At sa muli po, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez, kasama ko po ang ating mga tagabasa na pinangungunahan, siyempre pa ng ating Pangulong tagabasa na walang iba kundi si Sheikh Morris Kabugatan, ang gwapo nating Hafiz. Ito na po siya. Bigyang daan po natin na makapagbigay po ng kanyang mga greetings. Sheikh? Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وبعد. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at sa lahat din ng hindi nakikinig. Correct, tama yun. Oo, siyempre. Kailangan batiin, no? Kailangan talaga batiin yun.
At Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ang kapayapaan ay sumainyo. Alhamdulillah. Okay, yan po si Sheikh Morris, Brother Al-Kaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ipagbadya, o aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng masasamang asal at kasalanan, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa habag ni Allah, sapagkat katotohanan si Allah ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawahin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, sa mga kababayan po natin na mga Kristiyano na walang sawang sumusubaybay sa ating programa, kasama ang aking mga dito sa Voice FM na ito, na si Brother Khalid Sanchez, si Ak Hafiz Morris. Nawa po ay magandang hapon sa inyo. At sa ating mga kapatid na mga Muslim sa panampalatayang Islam, nawa po ang kapayapaan ay sumainyo. Well, brother, bago po tayo magsimula sa ating programa sa pagsagot sa mga iba't ibang katanungan, una po sa lahat, binabati ko ang aking magulang, si Abi at saka si Umi, sa aking mga faculty sa Polytechnic College, lahat po sila. Magandang hapon po sa inyong lahat at ang kapayapaan po ay sumainyo. Binabati ko rin ang aking mga kaibigan, sa lahat po ng Ulul Albab, sa aking mga kaibigan na mga babae, sila Samira Pendong Zakaria, Aliyah Pendaliday, at higit po sa lahat na kahit saan ako mapadpad, dala-dala akong kanyang pangalan, na walang iba kundi si Ma'am Halima Angkad. Nawa po ang kapayapaan. Matindi talaga. Take it away, brother. Masya Allah. Alam mo, kapag marinig ko na yung ma'am na yan, talagang masaya ako. Alhamdulillah. Bakit ka masaya, bro? Nandito rin yung sir ko eh. Grabe. Sir Nas. Sir ko yan. Isa yun sa magaling kong teacher noon sa English. Bro. Doon sa Iskia. Paborito ko rin mo rin sa AMC, bro. Correct. Galing talaga yan. Saludo ako sa'yo, sir. Mashallah. Binabati kita, sir. Talaga. Nakakatindig naman ng balahibo yan, sir. Inshallah. Okay rin po, may babatiin ako maliban kay Sir Nas Talipasan. Binabati ko si Sister Donna Bilgari po ng Kuwait po, si Brother Omar Reyes Banyas ng Kingdom of Saudi Arabia, si Yahya Anesco ng Kingdom of Saudi Arabia, si Alimski Mu'minin ng Kingdom of Saudi Arabia, at si Osman Kuyong ng Kingdom of Saudi Arabia. Yung mga listener natin yun. Grabe, no? Okay. Ang lalayo, bro. Kayo ba ay ready na, mga brothers? Yes, bro. Inshallah. Okay. Dahil ready na kayo, umpisahan na natin ang pagsagot sa mga katanungan na ipinadala po sa atin. Okay? Mula po kay Texter 966, galing po ito sa Saudi Arabia, 5547-81933. Assalamualaikum bro Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. Pakipaliwanag mo nga ang Quran at Biblia tungkol sa kalangitan o paraiso. Ano-ano ba ang matatagpuan dito na pupuntahan ng mga taong nananampalataya sa kaisahan ni Allah na may mabuting kalooban? Mashallah. Maganda yung kanyang tanong, bro. Kasi paraiso ka agad. Paraiso, langit. Quran Sabi at niya, Biblia. ano daw ba ang sinasabi tungkol sa ng Quran at Biblia tungkol sa kalangitan o paraiso? Nais ko lang pong bigyang pansin na ito pong langit at paraiso, ito po'y magkaiba po yan. Minsan kasi sa ibang pananampalataya, parang ginawa nilang pareho o isa lang yon. Yung pong paraiso, iba po yan, at yung
kalangitan, heaven, iba rin yan, Mm. Brother Akaka. Sa Arabic, yung paraiso, that is Jannah. Jannah. And then yung langit, As-sama. yun, sama. So magkaiba nga siya, di ba? Magkaganon pa man yung talakay natin tungkol sa hindi siguro, sigurado ito sa paraiso, no? Grabe. Kung sabihin natin na siguro, walang kasiguruhan. Walang kasiguro. Sisiguruhin natin dahil ang nakasalalay dito, yung pananampalataya ng Allah. ating mga kababayan. Mhm. So, kailangan sure. Siguraduhin. Kumbaga sa English, sureness. Yes. Tama ba yun? Yes, tama bro. Now, katiyakan. Sureness. Okay, Brother Kaka. Ganito po yan. Merong binabanggit po ang ating maluwalhating Quran tungkol sa paraiso. Sheikh. Mm. At alam niyo po ba na ang paraiso ay napakalawak nito? Masya. Allah Akbar. Kasyang-kasya kahit ilang milyon, bilyong tao ang papasok doon. Kung sila ay makapasok, kasyang-kasya dahil napakalawak nito, Napakalawak. Brother Akaka. Mhm. Saan po natin mabasa yan? Ito po ay nasa chapter 3 ng Quran at ang aya ay 133. Ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, At maging maagap sa pag-uunahan, magmamadali tungo sa kapatawaran ni Allah, at sa paraisong na kasing lawak ng kalangitan at ng kalupaan na inihanda sa almuttaqun, mga matimtiman, mabubuti, matutuwid na mananampalataya. kung mapapansin mo dyan, Brother Alkaka, nabanggit dyan yung kalangitan at paraiso. Kalupaan. Yes, bro. At sinabi niya na ang paraiso ay kasing lawak Ng ng kalangitan. Sa At mga kalupaan. tuwid, magkaiba yung langit at paraiso. Yes. Magkaiba siya. Dahil inihambing dyan na yung paraiso, ito ay kasing lawak ng kalangitan. Alam natin, merong 7 langit, di ba? Yes. O, ibig sabihin, talagang napakalawak niya, no? Okay. Yun po ang kanyang tinatawag na lawak niya. Meron din pong binabanggit ang maluwalhating Quran tungkol naman sa kung ano ang laman ng paraiso, Brother Akaka. Mhm. Ano kaya ang laman nito? Tama. Meron kayang diskuhan doon? Pwede ba tayo mag-disco doon, Brother Akaka? Pwede ba tayo mag-inom doon ng mga alak? Oo. Anong meron sa paraiso Yes. na nais nating tatamasain sa ating sarili? Allah. Ganito po ang sinasabi sa chapter 43 ng Quran at ang aya ay 71, Brother Sheikh yan, Ikra 7:1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Sa buong paligid nila ay idudulot ang kubyertos at kopita na gawa sa ginto. Naroong lahat ang anumang bawat naisin ng kanilang sarili o kaluluwa, ang lahat ng bagay na magbibigay ligaya sa kanilang paningin,
at kayo ay magsisipanahanan dito magpakailanman. Doon pala, brother, merong kubita. Kubyertos. Kubyertos. Iba yung kubita. At kupita. Iba yung kupeta, ano? Yes, bro, Kupeta. kupita. Walang kubita doon. Walang kubita. Kupeta lang meron. Ang kupita meron mo. Pero yung kubita, wala po. Dahil sa paraiso po, hindi na po tayo nagbabawas doon. Ano pag silbi ng kubeta kung hindi na tayo nagbabawas? Diba? Yes. Merong kupeta, cup, at kubyertos, no? At sabi pa niya, Brother Akaka, lahat ng nanaisin ng ating kaluluwa nandoon siya. Alhamdulillah. Lahat, ha? Allah. Lahat ng nanaisin natin, na-imagine ko tuloy yung aking mga gusto, eh. Allah. Bro. Biglang pumasok Ano ba sa yung aking gusto mo, bro? laho. Allah. Mawiwindang ka, Brother Akaka. Oo, Allah, bigla ko maisip. Kasi sa mundong ating ginagalawan, May mga gusto tayo bro na bawal. at marami ka rin gusto, kahit halal, hindi mo makukuha. Hindi mo Yun. Kahit halal, hindi mo rin makukuha. Marami Allah. kang gusto sa mundo, hindi mo makukuha. Ngunit sa paraiso pala, ng dakilang tagapaglikha, ipinangako niya, Sheikh, na lahat ng naisin natin ay makukuha natin. Grabe, no? Allah. Idagdag mo, Brother Alkaka, Sheikh, sa 72 at 73. Alamin naman natin kung ano-ano ang meron din. 72 at 73. Diyan din. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Ganito po yan sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At ito ang paraiso na itinagda sa inyo, na inyong manahin dahilan sa inyong mabubuting gawa na ginawa ninyo sa buhay sa mundong ito. Naririto sa inyo ang masaganang bungang kahoy na inyong kakainin sa inyong maibigan. Grabe, no? Nandoon yung mga Masaganang bungang kahoy, bro. Oo, dito sa atin yung mga puno ng kahoy dito sa atin, hindi lahat masagana, di ba? Yes. Merong yung ibang puno, yung ibang bunga dito, may mga uod, yan. Yes. Pero doon walang ganyan, no? Talagang lahat ng mga masasaganang pagkain, bungang punong kahoy, ay matatagpuan natin dito. Napakasarap, Brother Akaka, ang manirahan sa lugar na yan. Allah. At ang makakapasok dyan, yung mga taong may pananampalatayang tama Yes. at gumagawa ng kabutihan, of course. Kabutihan. Yung mga masasama, wala silang lugar doon, Brother Akaka. So, maliban, Brother Akaka, sa tinatawag na mga pagkain doon at yung merong mga lahat ng naisin natin. Yes. Meron ba tayong yung kupita na binanggit na, bro? meron ba tayong ano doon? Meron ba tayong tirahan doon? Meron ba tayong titirhan doon? Ganito Yes. po ang sinasabi sa chapter 9 at ang aya ay 7:2. Sheikh, no? 7:2, 72. Ikro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Si Allah ay nangako sa mga lalaking sumasampalataya at mga babaeng sumasampalataya ng mga halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahanan dito magpakailanman, at magagandang mansyon sa paraiso ng Aden. Datapwat, ang pinakadakilang kaligayahan ay ang mainam na pagkalugod ni Allah. Ito ang pinakamatayog na tagumpay. Masya Masya Allah. Doon pala sa paraiso, may mga mansyon pala Mansyon doon. ang binanggit, bro.
Mansion. Mansion, ha? Dito bro, nangangarap tayo Oo. ng mansion bro. Allahu Akbar. Ikaw ba nakapasok ka na sa mansion, Brother Akaka? Wala pa bro. Wala pa, no? Ikaw, Sheikh, nakapasok ka na sa Wala din, mansion? Sheikh. Allahu Akbar. Talo kayo sa akin. Ah, Oo buti naman. ka pa, bro. Nakapasok ako sa isang mansion na hindi naman akin. Oh. At least, di ba? Yes. Nakapasok ka. Tama. At kapag makapasok ka dito, maisip mo kaagad na ito ay mundo lang ito. Ngunit nagagandahan ka na sa mga mansyon na gawa ng tao. Grabe. How much more kaya kung doon sa paraiso na? Doon na sa loob ng paraiso. Alam mo, Brother Akaka, hindi ko na pinangarap na magkaroon ako ng mansyon sa paraiso eh. Makapasok lang ako doon, okay na sa akin. Allahu Akbar. Allah Akbar. Pero mas maganda rin siguro kung Yes. meron kang palasyo doon, mansyon, Allah. mas masarap yun, di Mas ba? masarap bro. Pero siguro the fact na kahit makapasok ka lang doon sa Makapasok ka na doon, gilid, bro. Yes. sa gilid lang, no? Parang aliping sa gigilid, Brother Akaka, Grabe. no? Kahit sa gilid ka lang, at least nandoon ka. Yes. Pero mas maganda Kumbaga, rin bro, Oo. na Kumbaga, bro, makakasama mo talagang- pa yung mga propeta. At ikaw, Sheikh, makasama kita doon. Ah. No? Si Brother Akaka, ganun din. Nandoon ka sa mansion mo, tapos pupuntahan kita doon. Ay, Sheikh, grabe. Allah Akbar. magdaawa tayo. May dao pa lumulo. Grabe yan. Oh, Allah, wala nang Kristiyano at ano doon, Wala mga na. hindi mananampalataya na kailangan makarinig ng dakwa, no? So, panay kabutihang, panay kagandahan ng mundo. I mean, panay pagtatamasa ng kagandahan o kaligayahan ng ating ano doon. At yan ang after natin. Kaya tayo ay nagsusumikap na tayo ay maging mabuting Muslim upang tayo ay makakapasok sa paraiso ang Paraiso. inihanda ng dakilang tagapaglikha para sa mga taong Mananampalataya. mananampalataya, gumagawa ng kabutihan. Baka Ganun. maisip ng mga listener natin bro. Opo. May tanong nila na, paano yung mga babae bro na tinatamasa natin? Ano ba yung mga, ano natin doon sa loob ng paraiso? Ah, Magkakaroon din ba tayo ng asawa doon bro? Allahu Akbar. Ang gandang katanungan Baka yun. malin bro, yung sa listener natin, yan yung mga maisip nila. Oo naman. Di ba sabi nga ng kabag, lahat ng nanaisin mo? Grabe. Oo, lahat yun, Brother Akaka. Sinabi niya eh. Allah. Alam na ang dakilang tagapaglika na hanapin mo yan doon. Kaya siguradong pinaglaanan ka na, brother. Allah. Alam mo, magiging boring kasi ang paraiso kapag walang mga magagandang ganyan. Whore, no? Hakkan bro. Magiging boring eh. Boring talaga, Bakit bro. pa tinawag na paraiso ito kung walang ganyang kaligayahan? Allah bro. Di ba siya? Oo. Tama bro. Bakit Talagang boring. walang magtatangkang papasok doon kung walang ganyan doon. Na hindi sapat yung mga makikita mo doon bro na pagkaganda bro. Kung hindi ka pa rin kontento bro, kung wala kang ano bro babae. Logic lang, Asawa. Brother Akaka. Kahit na ibigay sa iyo ang mundo, Mm. ha? Lahat ng nandito sa mundo, kayamanan, Yes. karangyaan, kasikatan, lahat ibibigay sa iyo. Yung babae lang ang wala. Sa tingin mo maligaya ka. Ako bro, hindi bro. Oo. Dahil kahit gaano magkaganda bro yung dekorasyon ng mundo bro. Para sa akin, Grabe, yung pa rin grabe. dekorasyon ng mundo bro, yung babae. Prangkahan talaga. May dalil ako dyan bro. Na, sige Ang nga, sabi sige ng nga. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mataun, Oh. wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu salihah. Tama hafiz no? Sa kanyang, pinakamalapit na kahulugan bro. Mm. Ang mundo daw sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay mata, dekorasyon bro. At ang pinakamagandang palamuti ng mundo ay ang babaeng matuwid. Allah Akbar, bro. Ano kayo sa paraiso? Allah Akbar, bro. How much more, no? Kaya itong mga lahat lahat na naisin mo. May mga relihiyon kasi na hindi naniwala na walang ganyan sa paraiso. May ganyang relihiyon eh, na napakamanyak nyo talaga mga Muslim kayo. kahit ba naman doon sa paraiso Bakit ang manyak na agad bro? dadalhin nyo yung kamanyakan nyo. Gano'n eh. Kasi yun yung kanilang nasa relihiyon bro, no? Aral ng kanilang relihiyon. Parang ayaw nilang tanggapin sa kanilang mga sarili na merong tinatawag na sexual na kaligayahan doon sa paraiso. Ayaw nila yun. Kasi parang kamanyakan nga eh. Pati ba naman doon eh, magsasabog kayo ng ano nyo.
Common sense lang din po yan. No? Bakit pa tinawag na paraiso yan kung walang ganyan? Kung walang kaligayahan na ganyan, bro. Kaya nga tayo nagnanais na nagsusumikap na maging mabuting tao dahil gusto natin yung nandoon sa loob. Yes. Di ba? Tama. Oh. Dito nga sa lupa, meron ding paraiso eh. Doon sa, dyan sa gilid-gilid, merong Paradise Bear Garden. Yes, Tapos paradise. may nagsasayaw doon ng mga babae. Di ba? Yung unang tinawag kita, bro, yung babae, no? Paradise Bear Garden. Ang nagsasayaw doon, mga magagandang dilag. Grabe. Ay, kung hindi pinang-akit ng demonyo yan, meron kayang papasok doon na Yes. customer nila. Yun nga pinapang-akit ng demonyo eh, para makapasok ka doon sa paraiso nila eh. Yung mga magagandang dilag eh. Di ba? Common sense lang po yan. Si Adam at saka si Eva, nasa paraiso. Yes. Oh, may babae ba? Meron. Si Ada, si Eva. Ganun po yan. At ginawang pang-akit nga yan ng dakilang tagapaglikha para tayo ay magsusumikap na makapasok dito. Yes. Sa mundo, bawal yun. Sa mundo, bro. Bawal yung makipag-ano ka sa hindi mo, bawal yan, no? Tama. Ngunit doon, lahat ng nanaisin mo, pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na. Brother Alcaca, magiging 100 times malakas ka doon. Kasi magiging boring ka din doon, Brother Alcaca. Kung ang Mawalan ka dami-dami ng mong asawa doon, tapos nakaisang beses ka lang, lupay-pay ka na, paano ma-enjoy ang tunay na kaligayahan doon? Allah Akbar. Diba? Paano ma-enjoy yun? Kaya kailangan bigyan ka ng katakot-takot na lakas para yung Grabe, bro. Grabe ang term na ginamit mo. Parang matindi. Matindi pa lang nangyari mo, bro. para siguradong masatisfy ka. Yeah. Kasi ang gusto ng Allah na mapaligaya ka niya. Kaya kailangan paligayahin mo rin ang Allah dito ka pa lang sa mundo. To please Him. Para doon sa kabilang buhay, paligayahin ka rin niya. Allah, kaganda, no? Sa ibang reliyon naman, kung ano-ano mga inimbento, Brother Alcaca eh. Merong maliban sa langit at lupa, paraiso, impyerno, marami tayong binasa mga talatang ganyan, di ba? Yes. Meron pa silang inimbento na isang lugar na pupuntahan doon sa kabilang buhay maliban sa paraiso at langit. Merong inimbento ang Roman Catholic na ang tawag ay limbo. Limbo ang tawag dyan. Alam mo ba yung limbo? Ito daw yung lugar na pupuntahan ng mga bata na namatay pero hindi na bautismuhan. Ito daw ay para itong hindi naman sa impyerno, hindi rin sa paraiso, ngunit kapag hindi raw nabautismuhan yung isang baby at ito ay namatay, mapupunta siya sa limbo. Limbo Yung yan. sabihin mo sa pagitan ng impyerno at saka paraiso. Parang ganun, Brother Alcaca. Ako'y lubhang nagtataka dahil nung hinalungkat ko po ang Biblia, wala namang mabasang limbo eh. Walang mabasang limbo ship eh. Saan nila kinuha? Walang matagpo ang limbo sa Biblia. Buti pa dito sa Sultan Kudarat merong limbo. Yun. Di ba meron? Kaya nang tinutukoy nila, bro. Yung barangay limbo. Yung mga yan ang mga aral na imbento. Ng Walang katiyakan. Na ang mga children daw ay mapupunta sa limbo. Walang katotohanan yun. Alam mo, Brother Alcaca? Ayon nga kay Kristo, itong mga kabataan mapupunta sa kaharian ng Diyos. Regardless kung sila ay nabautismuhan o hindi nabautismuhan, ang pupuntahan nila ay doon sa kaharian ng Diyos. Mateo 19 at ang talata ay 14, ganito po ang sinasabi. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin. Sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Na kung ibig sabihin ay paraiso nga. Sa kanila raw ang kaharian ng langit. Ngayon, pagdating sa Roman Catholic Church, sa limbo sila mapunta. Wala namang limbo sa Biblia. Grabe, no? Saan nila minsan magdaan ako sa limbo lagi. Salitang limbo, bro. Saan nila hinugot yung salitang limbo? Hindi ko rin malalaman kung saan nila hinugot 'yan dahil wala nga sa Biblia. Wala sa Biblia, Alcaca, bro, no? Oo, kaya sa tuwing mapapadaan ako sa barangay Limbo, tataka rin ako, ang daming mga bata doon. Naglalakad sa tabi-tabi ng walang mga damit. Grabe. Baka ito na yung mga unbaptized babies.
Anyway, yun po ang ating kasagutan, Brother Akaka at Sheikh Morris, sa ating kababayang nagtanong na nasa Saudi Arabia. Okay, next question po tayo. Yes. Mula po kay Texter 966-5538-70448, Saudi Arabia pa rin, Brother Akaka. Salam bro Khalid, wa alaikum salam, rahmatullah. Isa po akong born again. Hindi siya Muslim. Pero alhamdulillah, dahil nagsalam siya, ha? Yes. Isa raw siyang born again. May katanungan ako. Paano mo mapatunayan na si Jesus ay tao at sugo ng Diyos? At bakit babalik siya sa mundo para ba sa kaligtasan naming mga Kristiyano? At sino nga ba talaga si Pablo at ang kanyang pagkatao? OFW ng Kingdom of Saudi Arabia. Magandang katanungan, bro. Isa-isay natin itong tanong niya, Brother Akaka at Sheikh, at para ma-open yung kanyang isip, no? Alhamdulillah, at nagtanong ka, kapatid, Magandang tanong mo kabayan, sa kanya, bro. na isang born again, muling isinilang. Muling Born again, ibig sabihin ng born again, di ba? Muling isinilang. Isinilang. Kaya siya muling isinilang. Ngayon, nagtanong siya sa atin. Sabi niya, paano daw ba mapapatunayan na si Jesus ay tao? Simple lang po yan. Kung gusto mo ay patunay, pruweba na si Kristo ay tao, ito po ang patunay ko. Quran chapter 5 at ang aya ay 75, ganito po ang sinasabi. Ito ang pinakamagandang patunay, Sheikh, na si Kristo ay isang tao. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف يبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Sa kanyang pinagkamalapit na kahulugan, Ang Mesiyas o Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi hihigit pa sa isang sugo. Marami ng mga sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Ang kanyang ina na si Maria ay isang siddika. Alalaang baga, siya ay nananampalataya kay Allah nang may ganap na pagtitiwala sa kanya, at siya ay naniniwala sa mga salita ni Allah at sa kanyang mga aklat. Sila ay kapwa kumakain ng pagkain. wow, yan ang patunay, Sheikh. Tuloy, Brother Akaka. Pagmasdan kung paano namin ginawa ang aya na maliwanag sa kanila. Magkagayunman, pagmalasing kung paano sila napaligaw ng malayo sa katotohanan. Yan ang patunay na si Kristo ay tao, Sheikh. Alam mo kung bakit? Kumakain. Kapwa sila kumakain ng kanyang ina. Kumakain ng pagkain. Alam mo, meron kasing mukhang tao pero hindi naman kumakain. Akala mo tao pero hindi naman talaga tao kasi hindi kumakain, di ba? Katulad halimbawa yung mga anghel na nagpakita kay Ibrahim alayhi salam. Tama. Mukhang tao pero hindi tao. Hindi sila kumakain. So, hindi mo mapapatunayan na sila ay tao dahil hindi nga kumakain. Binigyan ng pagkain ni Nabi Ibrahim, tinanggihan nila. Akala ni Nabi Ibrahim mga tao sila. Pero nung binigyan ng pagkain, hindi kumain. Kasi hindi sila tao eh. Nung nagtanong, paano mapapatunayan na si Kristo ay tao? Ito ang pinakamatinding patunay na si Kristo ay tao. Sapagkat siya po ay kumakain. Kumakain siya. Kumakain eh. Oh, kumakain siya. Umiinom pa nga eh. Di ba? Yes. Kumakain at umiinom. Itatanong nila sa atin kung saan mababasa sa Quran. Ako, ilang beses natin binasa yung kumakain siya, uminom siya. Di ba? Nung nakaraang program natin siya, di ba? Kumakain siya, uminom siya dahil para patunayan sa kanyang mga alagad na siya hindi multo, na siya tao. Kumakain siya at umiinom. So, ano pa? Para patunayan natin, Brother Akaka, na talagang si Kristo siya ay tao. Maliban na siya ay kumakain at umiinom.
Ikaw ba, Brother Kaka, kumakain ka ba at umiinom? Yes bro. Oo naman. Oo naman. Dahil tawag ko bro. Okay. Buti na lang at tanggap mo na tao ka, Brother Kaka. Okay. Simulan natin sa sa chapter 19. Ang mga talata ay 20, Sheikh, no, sa 20 hanggang sa 22 po yan. 20 hanggang sa 22, ganito po ang sinasabi. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, Siya, si Maria, ay nagsabi, paano ako magkakaroon ng anak na lalaki, gayong wala pang lalaki ang nakasaling sa akin? Gayon din, ako ay isang malinis na babae. Siya, si Gabriel, ay nagpahayag, kaya't ito ay mangyari, ang iyong Panginoon ay nagwika. Ito ay magaan sa akin, at nais namin na italaga siya bilang isang tanda sa sangkatauhan at isang habag mula sa amin. At ito ay isang bagay na napagpasiyahan na sa pag-utos ni Allah. At siya ay nagdalang tao sa kanya. Nagdalang tao. Tuloy ba, Brother Kaka? At siya ay pumaroon na kasama niya ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan sa isang malayong lugar, alalaong baga sa Bethlehem, na mga 4 hanggang 6 na milya mula sa Jerusalem. At ang sakit ng panganganak ay nagsadlak. Okay na yun, Brother sa kanya. Kaka. Okay na yun. Huwag mo sobrahan kasi ma-over ka. Over ka. Hanggang 22 lang yun eh. Yes. Di pa maliwanag sabi niya? Si Nagdalang Maria tao. nabuntis. Yes. Ang sabi doon, nagdalang Tao. Hindi sinabing nagdalang multo. Yes. O nagdalang Diyos. Anghel. O nagdalang anghel. Mhm. Ang sinabi diyan, si Maria nung siya nabuntis, ang dala-dala niya ay Tao. Allahu Akbar, tao. Hindi Diyos ang dala-dala ni Maria sa kanyang sinapupunan. Tao 'yun. Napakaliwanag. Tao po, tao. Hindi mo pwedeng baliin yan. Maging sa Biblia ng ating mga kababayan mga Kristiyano, ang dala ni Maria sa kanyang tiyan, hindi Diyos, tao pa rin. Ganito po ang sinasabi sa Mateo 1. At ang talata po ay 21. Ganito po ang sinasabi. 23 pala. Narito ang dalagay, magdadalang tao. Tao. Ayun. Hindi sinabing ang dala ni Maria ay Diyos. Diyos. Multo, anghel, o Anak baka ng Diyos. robot ang dala niya. Mhm. Masaklap naman kung at siya nagdadalang robot. Kung gano'n, no? Parang Hindi tayo magkapaniwala bro. Oh, nabuntis siya, nagdadalang robot. Hindi po sinabing ganun. Nagdadalang tao ang sinabi. Hindi katulad sa lugar namin, maraming tao pero mga hayop, Brother Kaka. Sa lugar namin may ganun din. Mga tao sila pero hayop. Na. Alam mo kung bakit? Kapag magalit yung kanilang mga nanay, mga hayop kayo! Ganun kaagad ang sigawan doon eh. Yung mga tao. Grabe. Takbuhan naman din yung mga hayop. Galit na galit yung nanay nila eh. Yan yung ano niya bro. Yun yung mga taong hayop. Anyway, ganito po yan. Isa pang patunay na si Kristo ay tao dahil siya kumakain maliban dun sa sinasabi ng ating maluwalhating Quran. Sa Biblia, siya rin ay kumakain, Sheikh, Brother Akaka. Sa Lucas po 24 at ang talata ay 41, ganito po ang sinasabi. At samantalang hindi pa sila nagsisampalataya dahil sa galak at nagsisipanggilalas ay sinabi niya sa kanila, mayroon baga kayo ritong anumang makakain? Si Kristo Naghanap siya ng pagkain bro. Of course, naghanap siya. Nagugutom din siya, no? Yes, Brother Sheikh, dahil kung hindi ito tao, hindi ito maghahanap ng pagkain. Dahil ang tao bro, katangian niya bro na magutom, Correct. maghanap ng pagkain. Pero kasi sabi nila, hindi raw lahat ng naghahanap ng pagkain ay kinakain niya yung pagkain. Naghahanap ng pagkain pero hindi naman kumakain. Ibig sabihin bro, dyan sa Nilulusot Biblia ba? na ba yung bro?
Kumain ba si Kristo? Kaya itutuloy natin, Brother Akaka. Ito po ang sabi sa 42, ang sunod na talata, sabi niya, at binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw. Na. Dahil naghanap siya ng pagkain, di binigyan ngayon ng isdang putol. Putol pa talaga, no? Hindi buo. Grabe naman katipid. Talagang tinitipid nila yung kanilang guro, no? Kasi putol lang ang binigay, hindi buo eh. Siguro kung nandun ako, buong-buo ang ibigay natin. Putol lang, kawawa naman. Kung gutom na gutom siya, Brother Akaka, Hindi sapat yung putol na isda. pero kasi gusto lang patunayan ni Kristo na siya'y tao talaga. Yes. Kaya hinahanap niya pagkain. Regardless kung ito'y buo o putol. Ngayon nga, dahil kuripot siguro yung nagbigay, putol lang ang binigay niya. Isda, Brother Sheikh. Ang tanong ay, nung siya ay binigyan ng isang isdang putol, kinain niya ba ito? Ito po, sa 43, sabi niya, at kanyang inabot yaon, at kumain sa harap nila. Masya Allah. Tao talaga siya. Tao talaga siya. Dahil kumain. Kumain. Tamang-tama ito dun sa talatang binasa natin sa chapter 5 verse 75 ng Quran na si Kristo ay kumakain. Katulad ng kanyang nanay. Ganon din ang sinasabi sa talata. Kumakain. Tao. No? Kumakain sila ng pagkain. Sila yung mga tao. Dadagdagan pa natin. Bilang patunay na tao nga talaga ito at hindi robot. No, hindi ito Diyos. Tao talaga ito. Dito tayo sa Biblia, Brother Akaka. Biblia ito ng ating mga kababayan, mga Kristiyano. Alamin natin kung dito ba ay naiba na. Sa English tayo. Huwag muna tayo sa sa Tagalog dahil yung iba nasasawa na rin sa Tagalog, Brother Akaka eh. Yes. Siyempre may mga listener din tayo ng mga susi. Alam mo susi? Yung ba mga sosyal? Mga social. Marami yung mga English din. Yes, yung mga majoring English. Correct, oo. May iba dyan, pa-English pa, na kung pakikinggan, mali naman, wag na lang. Ganun eh. Ito, English, Brother Akaka. Grabe. Acts 2 at ang talata ay 22. Ganito po ang sinasabi, Ikra. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Oh, klaro ha? Klaro bro. Man, klaro talaga ito, Brother Akaka. Kahit yung mga kapatid natin hindi marunong mag-English, alam nila. Paano naging klaro yun bro? Alam nila na yung man Yes. ay tao yan. Tao bro. Kahit hindi marunong mag-English, kapag Yes. ano ibig sabihin ng man? Itanong mo sa mga hindi marunong mag-English. Yes bro. Sagot nila sa man? Tao yan. Mama. Oh. Tao yan. A man. Sabi, klaro yan, Brother Attested Akaka. by God. Correct. Hindi sinabing an angel, a God, a robot. Sabi na, Jesus Christ of Nazareth. A man, tao. Grabe. Talagang tao, Brother Yes Akaka, bro. no? Ang linaw. Yan ang sinasabi ng Biblia. Quran at Biblia nagsabi, hindi tayo eh. Ngayon, ilulusot naman yan ng ating mga pastor. Sabihin nila. Marami bro ang kanilang palusot. Diyos siya pero nagkatuwang tao. Ayun lang lagi nilang palusot eh. Pero wala namang matibay na batayan yun eh. Hindi naman si Kristo nagsabi nun eh. Tama no? Ngayon, mas maganda siguro, Brother Akaka, na si Kristo ang pasalitain natin. Para malinaw. Oo. Para malinaw. Kasi si Kristo, hindi naman nagsabi na siya Diyos na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Sila lang naman nagsabi niyan eh. Niloloko nila yung kanilang mga membro eh. Oo. Allah. Si Kristo raw ay Diyos na nagkatawang tao. John 1 verse 1 at saka dun sa 14, no? Sinasabi na doon, nagkatawang tao daw ang Diyos. So, hindi naman si Kristo nagsabi niyan. Siguro mas maganda kung si Kristo ang tatanungin natin. Ikaw ba, ano ka ba Nabi Isa alayhi salam? Ganito ang sinasabi, Brother Akaka, sa Juan 8 at ang talata ay 40. Ganito po. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin. Sabi ni Kristo. Na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Sabi ni Kristo, na tao talaga. Di sa kabilang talata, di ba? Man. In English lang, man. Tagalog naman, tao. Si Kristo nagsabi, siya daw ay tao.
Masyaallah, talagang tao siya, Brother Akaka. Kahit sang anggulo natin babasahin, mapa-Biblia man, mapa-Quran man, iisa ang tinuturo eh. Si Kristo ay tao. Hindi sinabing siya ay Diyos, siya ay robot, siya ay anghel, siya ay multo. Ang sinasabi, siya ay tao. Dadagdagan pa natin, Brother Akaka, bilang patunay na si Kristo ay tao. Biblia ulit tayo. Sa first epistle, unang Timoteo 2 at ang talata ay 5. Kapag ka-English, gusto ko ikaw magbasa, Brother Akaka. Grabe. Para naman ma-impress sa'yo si Ma'am. Grabe. Alam mo kasi yung mga teacher natin, Allah Akbar. impress na impress yan kapag English ang minabasa natin. Allah Akbar. Nakikinig pa naman siya ngayon. So, Ay. pabutihan mo yan. Inshallah. Okay. Ikra. For there is one God, and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. The man. May man dyan, di ba? Yes, meron bro. Yung kanina, indefinite article na A ang ginamit. Yes. A Article, man. bro. A man. Diyan naman is definite article. The Yes. man. Talagang tao. Naku. Ang tao. The man. Sino ang taong ito? Jesus Christ. Jesus Christ. Dito bro, sinabi kung sino bro. Correct. Yung tao, si Kristo. Biblia naman nagsabi, Brother Akaka. Napakarami talaga bro sa Biblia. Grabe talaga ito. Bakit bro, marami din sa mga Kristiyano na yung kanilang paniniwala talaga ay hindi sila Sapagkat sila ay Napagaling. nabulag na, Brother Akaka, sa maling aral na ipinapahayag o ibinibigay sa kanila ng kanilang mga mangangaral ng kanilang relihiyon. Pastor, Grabe, ministro at no? pare. Actually, hindi natin masisi itong ating mga kababayan mga Kristiyano kung bakit mali ang paniniwala nila. Dahil Dahil- yung sinasabi ng kanilang ano bro. Opo, kawawa nga eh. Ang At hindi masisi, naman masabi ng mga pastor bro kung ano yung tunay na aral ng Biblia. Dahil magsipaglayasan sila bro. correct. Kasi ang relihiyon kasi ngayon, Sheikh, business yan. Negosyo yan. Tingnan mo, ang kanilang membro nila, ang mga membro nila, mga mahihirap lang, karamihan. Ngunit yung kanilang simbahan, yung mayaman. Yung pastor, yung mayaman. Yung kanilang mga mangangaral, mayayaman. Magaganda ang tirahan, magaganda ang gamit ng sasakyan, maraming pera. Matindi. Ang mga member nila, walang pera. Minsan pa nga ako dating Kristiyano rin ako Minsan pa nga nahihiya kaming magdasal o papasok sa simbahan kapag kaaraw na ng pagsamba dahil walang pera na may abot. Wala kang maihulog doon sa sa abuluyan. Wala kang maibigay na ikapo. Ito pa namang mga pastor na to, kapag wala kang maibibigay na abuloy sa simbahan, parang ini-snub ka nila. Parang hindi ka nila talagang inuulit pinapansin. bro na doon dumadaan sa'yo. Mga isnabero yan. Tapos, alam nila na wala kang maibibigay, ulit-ulitin pa talaga na idadaan sa'yo yung supot. Namaya ka kung hindi ka magbigay bro. Mahiya ka. Minsan, kunwari, bubunot ka sa yung ginagawa ko noon, minsan, kunwari, bubunot tayo. Kunwari, may bubunutin ka no? Kunwari, may ihulog, para hindi ka lang mapahiya Yung pa, ganun yan Pagdaan ng ng supot na lalagyan ng kabuloy, kunwari may inabot ka doon, pero wala naman pala. Loko-loko ka rin. Loko. Ikaw naman, sige. Tawa. Nakakahiya kaya na 10 beses dadaan sa harap mo yung supot. Kahit isa man lang wala kang yung pera mo hanggang pamasahe lang. Na yung mga katabi mo bro. Yung mga katabi mo nagbibigay ng 100, maya another 100, siyempre maya 50, pakunti ng pakunti, mamaya naman pagdaan nagiging 10 pesos, naging 5, ganyan, hanggang sa ayun, naubos lahat ng pera niya, napunta lahat sa Allahu Akbar. Tingnan mo, yung mayaman yung simbahan, yung kanilang member, wala. Pero nautakan ko sila no? Kunwari may binubunot ako, yung pala Wala pala bro. Kasi naman po, talagang panluloko itong ginagawa nila. Hindi po sa tayo ay Naninira bro. naninira. Doon ako galing Diyan ako galing na relihiyon Masakit din sa'yo bro, nung ikaw'y Kristiyano Opo, bro. at masakit sa akin na patuloy nilang lulukuhin yung ating mga kababayan, mga Kristiyanong matutuwid at matatapat na sumasamba sa Diyos. May ganun, marami yan, Sheikh, na nais nilang magdasal, nais nilang magsamba, ngunit ang iba walang pera, walang maibigay, nahihiyang pumunta doon sa
sa simbahan dahil walang pera. Dito nga lang ako humanga sa Islam eh. Dahil the only religion na hindi nangangwarta sa kanyang member is yung Islam. Nung yumakap ako sa Islam, ako pa nabigyan ng pera. Allah. Oo, binigyan ako ng 200 pesos sa Dhaka daw yun. Maalala ko yun, 1997. Ako pang binigyan, ha? Na-impress ako dahil magpabautismo ka sa reliyon namin, may bayad magpabautismo eh. May special pa, bro. Oo, may bayad yun. Kaya pangwarta, di ba? Yes. Sabi ni Kristo sa Biblia, sa Mateo 10 ang talata ay 8, sabi niya, ibinigay ko sa inyo walang bayad. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Libre ang kaligtasan. Walang bayad yun. Ganon yung Islam, Yes. Sheikh. Ganyan ang Ganyan ang Islam. Islam, bro. Libre, walang bayad. Mm. Eh sa kanila, nako, magpabautismo ka, may bayad. Mag-asawa ka, may bayad. Mm. O naman, Saan ka magbayad, bro? doon sa pari. Sa pari. Magpakasal Iba ka pa doon, yung may dole, bayad. bro. Iba pa yun. O, tingnan mo. Magpabautismo ka, nung bata ka pa, nung baby ka pa, brother Kaka, dadalhin ka sa simbahan para bautismuhan ka. Muslim ako, bro. Example. Ginawa mong sample, ha? Example lang yan, brother Kaka. Sa mga listener natin na eh. Example Example lang po, halimbawa lang. Example lang. Hindi niya matanggap na siya. Naipasok sa simbahan. Example lang yan. Alam mo naman si Sheikh Hafiz ang example natin. Kawawa Yes, naman tama, Hafiz yan eh. Tama. O ikaw na lang, ikaw naman ang bata. O nung baby ka pa, dadalhin ka sa simbahan, brother Kaka. Babautismuhan ka ngayon dahil hindi ka naman magiging Kristiyano kung hindi ka babautismuhan. Babautismuhan ka ng pare, may bayad yun. Oo, may bayad yan. Pagkatapos nung baby ka, pagtanda mo, siyempre mag-asawa ka, di ba? Yes. Kapag mag-asawa ka, pupunta ka uli sa pare. Grabe. Another bayad naman. May bayad naman yun kapag ka magpakasal ka, Sheikh. May bayad yun. Walang pare ang hindi naniningil ng libre. Sabi sa Biblia, libre, walang bayad. Saka na may bayad. Ito, nung nag-asawa ka na, nagkaanak ka, brother Kaka. Oh. Nung nagkaanak ka na, shall we say, nagkaanak ka ng triplets. Tatlo. Naku, lugi ka naman nun, brother Kaka. Dadalhin mo uli sa simbahan yon, yung tatlong anak mo. Grabe. Bawat isa doon, bibinyagan, may bayad. Na paano kung pobre ko, bro? Talagang mamumulubi ka lalo. Yeah. O ngayon, dahil nagkaanak ka na, tumanda ka na, brother Kaka, at shall we say, inabutan ka na ng kamatayan. Dadalhin ka sa simbahan, di ba? Para ikay bibindisyon na ng pare doon. May bayad pa rin yun. Can you imagine, brother Kaka? May bayad pa rin. Hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan may bayad Matindi, yan. no? Mula sa pagkaanak sa iyo hanggang sa mamatay ang isang Kristiyano, may bayad sa simbahan. Lahat ng... Tapos, siyempre, yung nagbabayad, kapag may iba't ibang ano yan may iba't ibang grade yan siya ng babayaran mo. Kapag special, may ordinary, ganyan, regular. Parang tax table, bro. Yes, correct May yan. mga pattern siya. Kung gusto mong mapadali ang pag-akyat niya sa langit, yung special ang kukunin mo. Grabe, no? Mas mahal yun. Pati sa pag-akyat sa karya ng Diyos nila, bro. Oo, May special pa rin. Oo, yung ibayaran mo special para mapadali. Ngayon, kapag ka masyadong wala kang pera, kaya mo yung regular lang, doon ka lang sa regular or ordinary, pero matagal ang akyat mo sa langit. Ayun ang problema. Yun ang Grabe, problema. yun ang problema, bro. Ngayon, pagdating naman ng araw ng mga patay, alam mo, yung mga pare, karamihan sa kanila, hindi mo matatagpuan sa simbahan. Kapag araw ng mga patay Sa sila. sementeryo sila. Sa sementeryo naman sila. Grabe. Allah. Naghahanap ng kanilang mga member na namatay doon. Yung kanilang mga kamag-anak na nandoon. Ayun, andito si Father, pwede bang ipagdasal mo itong aming namayapang matagal na? Magkano po yan? Laging merong bayad. Allah. Sa Islam po, walang bayad. Sabi ni Kristo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong Nang walang bayad. Libre. Kaya umalis na lang ako doon dahil ang katakot-takot na bayaran yung ano mo. So, balikan natin yung topic natin, Brother Kaka. Papalayo tayo eh. Yung pagkatao ni Kristo, tapos na natin pag-usapan.
pupuntahan natin yung pagiging sugo niya. Okay, sugo niya ha. Sugo. Ito, Brother Akaka. Paano natin mapapatunayan na si Kristo isang sugo? Ito po, siya mismo nagsabi na ipinahayag ng Allah sa chapter 61 ata, Brother Akaka, no? 61 at ang aya ay sa chapter 61 tayo, Brother Akaka. Tama din, bro. Chapter 61, tama ba? 61, bro. Chapter 61 tayo. 61. At ang aya ay 6. Yung ating 61. Memorizing sheet yun eh, si Sheikh. Di ba? Ikra. Yun yung, yan. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, At alalahanin ng si Jesus, ang anak ni Maria ay nagbadya, O angkan ng Israel, ako ay isang sugo ni Allah na ipinadala sa inyo, na nagpapatotoo sa Torah, mga batas grabe, no? na ipinadala sa inyo ng una pa sa akin, at nagbibigay sa inyo ng masayang balita na isang sugo na susunod sa akin, ang pangalang itatawag sa kanya ay Ahmad. Ako'y isang sugo sa Yun. inyo. Inni Rasulullahi ilaykum. Maliwanag, sinabi ni Kristo, ako'y sugo. Yes. Sugo siya. Ito pa, sa chapter 4, Brother Akaka, pakibukas po. Tingnan natin kung siya ba ay, ano dyan, chapter 4, 171 ng Quran. 171, chapter 4, 171, Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله Rasulullah. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, O angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya, at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah. sugo ni Allah, Brother Akaka. Sugo ni Allah. Maliwanag, sugo siya. Maging sa Biblia, sugo rin siya. Sugo pa rin siya, bro. Juan 17:3, ganito po ang sinasabi. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at siyang iyang sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Sugo pa rin siya, Brother Akaka. Ito pa, Juan 12. Ang talata ay 49, ganito po ang sinasabi, sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, sabi ni Kristo yan, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, Ngayon, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Sugo pa rin siya. Another, Juan 17 at ang talata ay 21, sabi ni Kristo ganito, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. ayun. Sugo siya. Pero wala tayong oras para tayo ay magpatuloy sa ating programa. Sa aking mga kasama, maraming salamat, Sheikh, at si Brother Akaka.
Ako po ay humihingi po ng paumanhin kung sakaling may mga bagay po na aking nasabi na maaring ito po ay naging masakit po sa inyong pandinig. Ako po ay humihingi po ng kapatawaran. Ang amin pong layunin ay ang maipaabot lamang sa inyo kung ano po ang tamang pananampalataya. Nawa po itong aming palatuntunan ay magsilbing daan upang makita ninyo ang katotohanan, upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Maraming salamat po sa pakikinig niyo sa aming palatuntunan. At hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.